No, ano po ba yung ibig sabihin ng e-travel? Bakit ba kailangan mag-e-travel? Kasi sa ibang bansa wala namang ganun no? Pwede kayo mag-comment mga kinis. So, bakit ba kailangan nating kumuha ng barcode e-travel pag uwi tayo ng Pilipinas at paglalabas tayo ng Pilipinas? Yan, magandang umaga po sa inyo, no? At maraming salamat po sa mga comments ninyo tungkol po doon sa pag-uwi natin sa Pilipinas. So, may mga nag-comment po rito. Sabi ni Arbareta, ito po, papabasa ko po sa inyo, no? Yan, sabi niyo, Air Canada, hinahanapan din misis ko ng Philippine passport na rebook niya the following day na ang flight. Yon. Pagdating sa Pinas, hindi naman hinanap ng immigration ng old passport. Ang problema kay Inags ay nakailang balik na ang misis ko sa Pinas for more than a month at hindi naman hinahanap ang old passport. Air Canada lang yata ang gumawa niyan. So maraming salamat po. No? So, yun. So hindi naman daw 100% hahanapan ka ng old Philippine passport. Siguro random or siguro machambahan ka nung immigration na hanapan ka, no? Siguro depende po rin po sa immigration. Pero importante pa rin kung may old passport tayo or Philippine birth certificate, dalhin na po natin para sigurado. Lahat na ng passport dalhin na natin para sigurado. Halimbawa, nakatatlong passport ka na old Philippine passport, dalhin na po natin yung para sigurado po. So sabi naman ni ito magandang tanong to, no? So kasi nagtatanong tayo kagabi, bakit ba natin kailangan ng e-travel? Siguro ito yung sagot ni Ramhem. Yan, no? Iyan ay privilege lang para di ka magbayad ng tourist visa free. Yun, maraming salamat po. No? Kaya kailangan siguro nating ng e-travel. Okay, para malaman nila kung Pilipino ka, citizen before. Ito sabi naman ni Bonski, Inags, mag-apply ka na lang bro ng visa if more than 30 days ka sa Pilipinas kung wala ka naman mahanap na old passport mo bro. Ayun, pwede pala tayo mag-apply ng Philippine visa, no? Okay, meron tayong idea. So, doon po sa mga hindi nakakaalam yan, pwede raw po tayong mag-apply ng visa sa Pilipinas pag more than 30 days ang bakasyon natin. Yan, tapos sabi naman ni Annalisa Ramos, birth certificate at old Philippine passport lang ang yata ang pwede and don't forget yung e-travel. Yan. So kasi nung nakaraan sabi ko pwede bang SSID identification kung wala yung old passport tsaka birth certificate. So hindi raw pwedeng SSID. So yun. At sabi naman ni Marilu Garcia, pag retire ka marami hinahanap. Una na ang old passport mo at nandoon ang date of entry sa Canada. Ayan. Maraming salamat po sa comment, ano. Yan, tapos ito naman sabi naman ni Daniel Editor, kailangan mo magpunta sa Philippine Embassy para kumuha ng Philippine visa kung lagpas ng 30 days ang pagpunta mo sa Pinas. Pero sabi naman ni Vocal Joe, pwede online lang. Ayun, pwede pala online, ano. Maraming salamat po sa comments, ano? Marami kaming natututunan. Tapos meron din nag-comment dito. Sabi ni Jose Inags, hindi ba masakit yung tamaan ng snow ang pisngi mo? Magandang tanong po, no? Hindi po. Kasi ako, ewan ko lang sa iba, yung siguro yung iba pag tinatamaan yung pisngi nila, nasasaktan sila kaya naka-cover sila. Ako po kasi hindi po ako nasasaktan yung pisngi po ilang beses. Subok na po kasi yan. Kasi kung napapansin nyo, yung mukha ko po butas-butas yan eh. Kumbaga sa tagyawat, pinagbahayan ng tagyawat yan, butas-butas. Kumbaga kalyado na yan, may kalyo na yan. Kaya pag tumatama yung snow sa akin, wala na, immune na. Sanay na ako eh. Kaya ang bihira naman tanong yan, no? Ang bihira. So hindi po ako nasasaktan. Maraming salamat po sa tanong. Wala na po, sanay na po yan. Kumbaga sa snow, wala na yan. Ganun-ganun lang yan, no? Wasak pag bumagsak yung snow dito, tunaw ka agad. Bihira eh, kapal ng mukha ako, tsaka wala na yan. Sanay na yan, tinan nyo dito, di ba? Nakapansin nyo ba? May butas yan eh. So maraming salamat po sa tanong, ano? Ay sa tanong, tama, tanong. Ayan, at sabi naman ni Lito Kicks, kung all season tires, bakit palagyan or palitan ng winter tires? Yung natin, mga sasakyan dito, no? Yan yung, doon po sa mga hindi nakakaalam, at base sa aking kaalaman, pwede po kayo mag-comment, baka mali ako, no? Pero ito po yung aking nalalaman. Pag ang all season po kasi, pwede po yan na winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang takbo ng sasakyan natin pagka all season ang gamit natin. Naka-design po yung all season para sa lahat ng season dito sa Canada. Pero syempre, yung winter tires po ay talagang naka-design po yan sa mga snow, sa madulas na daan. Pero madudulas ka pa rin. Pero hindi katulad ng all season na may malaking porsyento na madulas pa rin talaga.
Kasi ang all season, may mga parte ng gulong yan na pag malamig, tumitigas. Kapag sobrang tigas ng gulong at napadaan yan sa madulas na snow, at lumiko ka, kurbada, or bigla kang pumreno, matigas ang gulong mo, medyo gaganon po yan. Dudulas pa rin po yan. Hindi po katulad ng winter tires po, kung napapansin nyo yung mga winter tires, medyo malambot po yan. Nakadesign po yan sa kahit na sobrang lamig ng panahon, malambot po yung gulong natin. At yung mga gulong na yan, merong mga guhit-guhit yan, yung mga biyak-biyak, mga spike, mga split, na kapag yan po ay halimbawa ito splitter na yan po ay pagka nagpreno ka ng sasakyan mo dahil malambot yan, kumakagat po sa snow yan. Gumaganyan po yan, dahil sa malambot, gumaganon po yan. Pag nagpreno ka, gumaganon yan. Yan, gumaganon po, kumakapit sa snow. So yun po yung aking kaalaman. Pwede po kayo mag-comment doon pa sa iba, baka mayroon po kayo maidagdag. At pagka ganito pong malamig ang panahon, maiba tayo ng usapan, ay hindi po pwedeng wala po tayong exercise. Nako po. Dahil baka magkasakit po tayo dahil malamig ang panahon, yung mga sebo natin sa katawan ay nako baka hindi makadaloy ng magandang ating mga dugo at gaya. Pagka ganitong malamig po ang panahon, yan, mapansin nyo yung ating labas, snow, malamig po yan, negative 24 po sa labas ng bahay natin, kailangan po natin ng labasan ng pawis. Magpapawis, mag-exercise, importante po yan pagka ganitong winter. Grabe. Kapal na naman ang snow, grabe. Walang tigil na naman yung snow. Kagabi pa to bira ng bira Nako, patay tayo nito. Teka, kukunin ko lang yung saksakan ng black heater mga kainis na gawa ng malamig ang panahon natin ngayon. At hindi natin gagamitin yung ating truck ngayong araw na to. Hindi natin mapapaandar yan, kaya kailangan ko isaksak sa battery at baka para hindi ma-frozen yung Yan, ayos na. Nako, magpapala na naman tayo ng snow. Mukhang gagamit na naman tayo ng snow thrower ngayon Makapal na naman yung snow Ay, nako po. Hello baby girl. How's my baby girl? Naglalaro sa snow, nag-i-enjoy sa snow. Yan, may good news ako sa inyo mga kainags Nakita ko na yung passport natin, pati yung passport ng mahal na Reyna at ng ating mga anak. Ay, nakahinga ako ng maluwag. Actually, kagabi ko pa nakita. Eto na mga kainags ang sinasabi ko sa inyo Ayan na Yeah. So bali naka-3 passport pala ako nung sa Pilipinas ako. Yan, ito yung mga passport ko, 3. Nung pumunta ako ng Canada, ito yung unang passport na ginamit ko. Batang-bata pa yung mukha ko rito. 2008 mga kainags 2008. Yan, nagkaroon pa ako ng problema dati sa passport kasi nga yung sa mga birth certificate, alam nyo naman araw, yung mga birth certificate ay sinusulat kamay lang, di ba? Nagkaroon ng problema sa birth certificate ko nung kumuha ako sa NSO ba yon ng birth certificate. Nalaman na yung pangalawa kong apelido, Percival, binura tapos nilagyan ng Pascual. Nako, problema. Hindi ko alam kung sinong bumura nun. Yun, doon ako nagkaroon ng problema. Wala pa akong passport noong time na. Hindi ko naman nakakala kasi mag-a-abroad ako. Lalabas ako ng Pilipinas So dapat pala talaga habang maaga pa ay asikasuhin na yung passport para kung magka-problema maayos ka agad. Kaya yung mga anak ko, mga bata pa lang yan sila, kinuha ko na kaagad ng passport. Sabi ko ayoko maranasan nila yung naranasan ko. So yun na nga, sa madaling salita, ang nag-ayos ng papers ko para maayos yung aking birth certificate sa NSO ay yung nanay ko. Siya yung nag-asikaso doon sa San Jose Occidental, Mindoro kasi doon ako pinanganak Tapos that time, nasa Cavite naman ako, hindi ko maasikaso. So talagang ang nag-asikaso noon, yung nanay ko talaga. Hanggang sa naayos, mga kainig sa madaling salita, naayos. So kaya nakakuha ako ng passport at makapunta ng Canada. Yun.
Tapos, syempre, na-expired nung 2011, kumuha uli ako ito. 2011. Expiration nito, ilang taon ba expiration ng passport natin? 5 taon. So, na-expired siya. Na-expired siya, actually, immigrant na kami. Permanent residence na kami dito sa Canada. Nandito na yung family ko nung na-expired ito. Kaya lang, syempre, kailangan ko pa rin kumuha ng ito yung pinaka-latest. Nakuha ko siya 2015. September 2015 ko siya nakuha. Kasi nga, kailangan kumuha ng Philippine passport pa rin kasi hindi pa kami Canadian citizen yan eh. Kailangan pa namin maghintay ng at least 3 years or ilang days bago ka makapag-apply ng Canadian citizenship. So, hindi naman kami lumabas ng Canada sa loob ng 3 years mula nung naging permanent residence kami. Kaya bago pumatak yung 3 years na pagiging permanent residence namin ay inasikaso ko na kaagad yung mga documents nung prinsesitas natin, mga prinsesita natin ni Mahal na Reyna at ako rin sa pag-a-apply doon sa Canadian citizenship. So ako na yung gumawa ng application namin para sa citizenship. Madugo, syempre 4 kami gagawa. So yun, at kaya nagkaroon ako nito. Pero ito, walang tatak to eh. Walang tatak na departure o dumating, ganon. So malinis siya. So ang lahat ng mga tracking information ko na umalis ako, dumating ako sa Canada ay nandito sa pangalawa at sa una. So bali kaya ang dadalhin ko na old passport ay 2 para sigurado kasi baka hanapin nila kung kailan ako dumating sa Canada. At least ito yung dala ko. Yung una, yung pangalawa. Ito kasing una, itong latest, wala to eh. Yung information ko lang nandito. Yan, kaya dalawang old passport, Philippine passport ang dadalhin ko. Tapos, isang Canadian citizen passport. Yan. Tuloy na tayo talaga mga kinis, ano? Nag-gather na tayo ng mga information. Isa na lang, yung e-travel na lang. Sabi nila at least sa mga 5 days or 1 week yata, no, na pwede kang kumuha ng e-travel before you leave the country. Excited na ako, sobra. At saka ito, syempre, ito yung passport ng ating Mahal na Reyna at ng ating mga prinsesitas. So, anytime na magbakasyon sila sa Pilipinas ng more than 30 years, ay hindi na sila mamumroblema sa old Philippine passport. Yun. Excited ako. Sobrang excited ako. Ilang araw na lang. Bye. Na tinatag ng sakrileg ang nasa likod ng krimen mismong mister niya. Aba, Mahal na Reyna magbihis ka, lalabas pa tayo, mag-grocery tayo. Aba, tinatamad si Mahal na Reyna at sobrang lamido at lakas ng snow, mga kainags, ano? Tara, alis muna tayo mga kainags, ano? Grabe, wala pa ring tigil ang snow, ang hagupit ng hanging malakas. Ang snow, ayan, no, sobrang kapal na ng snow na dinadaanan natin, ano? Mamaya na lang natin i-blower, snow thrower na gagamitin natin dyan. Especially dito, snow thrower na gagamitin natin dyan, so dahil makapal na yung snow. At bukod sa makapal, ay hindi pa rin tumitigil ang snow, mga kainags, ano? Si Mahal na Reyna. Ay, si Mahal na Reyna, baka madapa ka pa, Mahal na Reyna, dahan-dahan ka at baka matisod ka, sayang yung suot mo. Mahal-mahal pa naman ang bili mo dyan sa jacket mo na yan, pati sa winter shoes mo. Paano yung order mo online? Ay, ang kapitbahay natin na nag-shovel na rin. Malakas yung hangin. Lapag mo na yung ano rito. Mamaya natin gamitin yung upuan na yan. Never ending, tanggal lang snow lagi, no? Araw-araw na. Nagre-reklamo na talaga ako. Yan. Snow. So yun, mga Mahal na Reyna, no? At ako'y masaya ngayon kasi syempre nakita ko na yung passport, mga kainis, no? Naikwento ko na sa kanila, nakita ko na yung passport at good to go na tayo sa Pilipinas.
At syempre, habang nasa Pilipinas ako, Mahal Arena, ikaw nandito. Habang ako'y nasa Pilipinas, ako'y naka-short, naka-sando, naka-tsinelas, naglalakad sa ilalim ng mainit na araw, kumakain ng masasarap na pagkain sa Pilipinas. Ikaw, Mahal Arena, rito during winter, nakasuot ka ng makapal na jacket. At syempre, pag makapal ang snow, ikaw ang magpapala ng likuran at harapan ng ating bahay para matanggal ang mga snow. Syempre sa bahay natin. Samantalang ako doon, pakuya-kuya-koy, kakain ng masasarap na pagkain. O, di ba? Okay lang sa'yo yun? O, yan ang gusto ko sa'yo. Okay lang kay Mahal Arena. Di ba? Walang reklamo. O, yun dapat talaga. Ang bihira, no? Yun. O, di ba, Ale? Wow, malapit na, no? At sigurado, mamimiss mo ba ako pag ako'y nawala rito? Magsasaya kami. Aba, ang bihira. Abay, o sige na, alisin nga tayo at baka biglang bumalik si Mahal Arena doon sa bahay natin, umalis, hindi pa tayo nakakapag-grocery. Hintayin mo natin makapag-grocery tayo at makapagluto yan bago natin nasabihin na pahigop-higop na lang tayo ng mainit na sabaw doon sa Pilipinas na sinigang. Mga na walang lasa. Lalagyan natin lasa, pambihira ka naman. Bawal kasi sa akin ng mga masyadong maalat. Syempre, makakainis mo, yung tama lang. Alisin muna tayo. Ayaw munang umuwi ni Mahal Arena. Gusto niya munang mamasyal-masyal daw muna tayo. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon, mga kainags, Actually, mga 3:05 na siguro. Dito muna tayo sa Pasilio. Tingin-tingin. Yan. Punta tayo sa Winners. Doon tayo pumuesto kasi nandun si Mahal Arena. Ang Disyembre ko ay malungkot. Yan. Okay lang ako kumanta. Hindi naman maganda yung panahon natin Sino? Kaya meron nagpapa-shoutout po, no? Siya kay Mahal Arena. Shoutout mo na, Mahal Arena. Malabo mata ko Shoutout kay Richard Maglanke. Yan, sa December 27 po. Mula kay Jasmine Maglangke. Yan. Okay, ano pa? Sino pa? Ano pa pagpapano? At saka shoutout din daw po kay Daddy Brew, kay Mamich at Aldwin ng Cabuyao, Laguna, Philippines. Maraming salamat po sa panonood.